Magandang araw po sa inyo mga kapatid sa oras na ito. Samahan niyo po ako sa ikalawang wika ng ating Panginoong Diyos. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso. Ito yung makikita po natin sa Luke 23:39 hanggang 43. Ito po sinasabi ng salita ng Panginoon sa verse na ito. Tinuya rin siya na isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Tayo po muna yung manalangin sa oras na ito. Panginoong Diyos, patuloy po ako nga babasa yung banal na Espiritu, Panginoong sa oras na ito. Muli, samahan mo po kami, Panginoong Diyos, sa ikalawang wika na maibahagi namin ito, Panginoon, na maayos at maintindihan, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko ang patnubay at paggabay mo, Panginoong Diyos, sa oras na ito. In Jesus' God, Amen. Ang unang wika ay may ugnayan sa pangalawang wika ng Panginoong Hesus. Ang unang wika niya sa krus, kung sa unang wika humingi ang Panginoon Hesus ng kapatawaran mula sa Ama para sa kanyang mga kaaway. Ngayon na may pinatawad na ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng isang makasalanang ipinako sa kasama niya sa isang magnanakaw na humingi ng awa at kapatawaran mula sa Panginoong Hesus sa sandali ng kanyang buhay. Meron po tayong tatlong puntos sa oras na ito. Ang una po ay immediate salvation. Sabi nga po sa unang salita ng Panginoong Hesus sa isang magnanakaw, ngayon din isasama kita sa paraiso. Pag ikaw ay lumapit, humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus, agad-agad, ikay makakaranas ng kapatawaran at kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Ganyan po kabuti ang Panginoong Diyos. Agad-agad makakaranas ka ng kaligtasan sa Kanya. Pangalawa po, personal salvation. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ngayon di isasama kita sa paraiso. So, ang salvation pala ay personal siya. Hindi pwedeng backride o angkas. Ang ibig sabihin ng pananampalataya po natin mga tao ay personal. Kahit na Kristiyano ka na o believer ka, at believer ang buong pamilya, pero kung wala kang personal na pag-amin at paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos, hindi ka makakaranas ng personal na salvation. Pangatlo po, immediate salvation. Ngayon di isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, dahil dito sa intimate na pag-uusap nila ng magnanakaw, kikiusap ang magnanakaw sa Panginoong Hesus, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag maghahari ka na. Sumagot ang Panginoon Hesus, ngayon din, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. So napakalinaw po na sinabi doon, no? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yun yung intimate salvation na sinasabi dito. Sabi nga po sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ikaw at ang iyong buong sambahayanan. Sa kabila ng mabigat na kasalanan na ginawa ng isang magnanakaw, pinatawad ta rin siya ng ating Panginoong Hesus at tinupad ng ating Panginoong Hesus ang kahilingan ng isang magnanakaw. Kasi nakita ng Panginoong Hesus ang pagpagpakumbaba at taos-pusong pagsisisi ng magnanakaw nito. Walang kasalanan, napakabigat na hindi pinapatawad ng Diyos. Ang ating Panginoon ay laging handang magpatawad, hindi tatakwil ng Diyos ang isang puso ng isang makasalanan na sa taos-pusong magpapakumbaba sa Kanya. Sabi nga po, maniwala ng buong puso kay Kristo Jesus at ililigtas Kanya sa pamamagitan ng Kanyang dugo at katuwiran, gaya ng pagkakaligtas niya sa naipako sa krus na isang magnanakaw. So napakalinaw po ng sinasabi doon, no? Niligtas na tayo ng Panginoon sa Kanyang dugo at sa pasakit sa krus na ginawa sa Kanya. So, yun lang po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa ikalawang wika na ito. Dalangin ko, Panginoon, ikaw siyang patuloy na kumilos pag-ingat sa amin sa oras ito. Maraming salamat po in Jesus God. Amen.